Ako ay si Paula, isang sales associate sa Robinsons Mall. Madalas akong magtrabaho sa mga mall na malapit sa amin, pero ang isang gabi sa isang branch ng Robinsons sa Cebu ay naging isang karanasang hindi ko malilimutan. Noong una, hindi ko pinapansin ang mga kwento tungkol sa Snake Man na sinabi ng mga kasamahan ko. Akala ko, puro kwento lang yon ng matatanda. Hanggang sa isang gabi, ako na mismo ang naging saksi. Ito ang nangyari nung isang gabi, bandang 11:00. Tapos na ang trabaho ko at ang ibang mga tindera ay nagsisimula ng mag-ayos para magsara. Nang bigla, may pumasok na isang lalaki sa store at nagtanong kung saan ang fitting room. Hindi ko siya pinansin agad, ngunit may kakaiba sa kanyang itsura. Medyo maitim ang balat niya at may kakaibang hitsura ang kanyang mga mata. Sabi ko sa kanya, "Doon po, sa dulo." Tumango siya at naglakad patungo sa fitting room. Habang ako'y nag-aayos ng mga damit, naramdaman ko ang kakaibang lamig sa paligid ko. Bigla kong narinig ang tunog ng mga pangil na parang may humahaplos sa kahoy. Naglakad ako patungo sa fitting room para suriin kung may nangyayari, ngunit nang silipin ko, wala akong nakita. Ngunit ang pinto ng fitting room ay nakabukas, at sa loob, naramdaman ko ang kakaibang presensya. Dahil sa takot, nagdesisyon akong magsara na ng tindahan. Pero habang papalapit ako sa pinto ng fitting room, may narinig akong kaluskos. Napansin ko ang mga paa ng lalaki na hindi natatabingan ng mga sapatos, at mas lalo akong kinabahan. Nang tiningnan ko siya mula sa salamin, nagulat ako. Hindi ko makita ang kanyang katawan, kundi parang isang nilalang na puro ahas ang anyo, may katawan ng tao, pero ang mga braso't binte, nakalawit na parang mga katawan ng ahas. Ang mukha niya, para bang may mahabang dila na lumalabas mula sa bibig. Sa kabila ng takot, nakakita ako ng pagkakataon at tumakbo papalabas ng store. Hindi ko na tinanong kung anong nangyari sa kanya. Pero nang tumingin ako sa salamin ng store, nakita ko siya na tinitingnan ako mula sa kabilang kanto. Tumingin siya ng matalim, at sa mga mata niyang puno ng galit, parang may mensaheng gusto niyang iparating. Wala akong takas. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggal sa isipan ang itsura ng Snake Man na yon. Hindi ko alam kung anong klase ng nilalang yon, ngunit mula nang mangyari ito, lagi ko nang naiisip na may mga bagay sa mundong ito na hindi natin kayang ipaliwanag. Tinutok ko ang mga mata ko sa mga kwento ng mga matatanda at bigla ko lang naisip, baka totoo nga sila. Baka may nilalang na tinatawag nilang Snake Man na hindi lang sa kwento kundi sa mga mall tulad ng Robinsons na nagtatago sa dilim ng gabi.